Pasok tayo kahit baha. PG1 tayo eh. Mataas yung tubig. Ano kaya yan? Panis yan. PG. PG1. Oh. Bahamas. Bahamas. At sinubukan ko ngang pumasok, lumabas ng bahay. At ayun nga, mababa na ang baha. Hindi siya kagaya ng dati na tumitigil at nai-stuck at habang tumatagal, tumataas ang baha. Pero ngayon, kayang-kaya ko nang pumasok. Pero sana, pag uwi ko, huwag na sanang tumaas ang baha. Yan ang kwento ni Motochar. Tuloy! Tuloy talaga ang buhay kahit baha, wala na tayong magagawa dyan. Talagang papasok at kailangan natin pumasok sa trabaho. Actually, bumababa naman yung baha. Hindi naman siya na-stuck. So, kayang-kaya na. Kahit yung mga matataas na scooter, yung mga ADV, kaya na yan. Pero pag dumire-diretso pa yung ulan hanggang mamaya, asahan talagang tataas talaga. Yan lang talagang advantage ng mga dekadena na motor sa mga baha. Tsaka medyo mataas yung tambucho. Makakaahon ka talaga sa baha. Basta hindi inaabot yung sa mga FI, yung ECU. Yung ECU naman itong PG1 nasa upuan. So kahapon kala kasi namin tataas, aabot sa bahay. So nidikas yung mga motor. Kung mapapansin mo sa previous video ko kahapon, binangka na yung mga scooter. Pero sa akin hindi. Diniretso ko, hindi ko pinabangka kasi alam kong kaya naman. Yun talagang maganda sa mga dekadena. Talagang may mga advantage tsaka disadvantage yung mga model, bawat model ng motorsiklo. Well, sa scooter maganda yan talaga pang city driving sa kalsada. Pero pagdating sa baha, wala, kakamot ang CVT niyan. Sa dekadena naman, yun, sa gantong PG1, mabagal to. Pero maasahan mo siya sa mga ganyang mga disaster, mga sakuna, mga baha-baha. Okay naman. So yun, yung Honda Beat ko na scooter, sinafety ko na, nilagay ko na sa mataas-taas. Ewan ko lang mamaya kung babaha pag uwi ko. Kung aabutin siya. Sana wag nang bumaha. So ingat-ingat na lang tayo. Stay safe and ride safe and stay dry. 'Di ba? Yun naman yun eh. Sakto nga eh. May binili kong helmet sa Shopee, yung half face na So akala ko hindi kasya, sobrang liit. Pero pag sinuot mo siya sa loob, sakto lang. Yung XL niya sa parang large ang size sa mga sa mga ibang brand. Okay naman. Maliit siya, pangbasaan talaga kasi wala siyang lining sa pisngi. Mas safe din naman siguro gamitin. To gamit ko siya ngayon. Magaan, maganda pang ulanan. Di gaya dun sa pag helmet mo, maraming lining, maraming foam. Pag nababasa, bumabaho eh. So itong in order ko at dumating at gamit ko ngayon, okay siya. Magaan na. Di ba? Wala eh. Maganda talagang helmet sa tag-ulan, yung mga half face. Para, di ba? Nga lang, pag medyo mabilis na yung takbo mo, mahampas sa mukha ko, sa mukha ko yung yung malalaking patak. Ni Bagyong Krishing. Ito, papakita ko yung
yung video na binili ko sa online, yung pag-unbox ko ng helmet na maliit. Ito siya. Ang liit ng helmet ng itsura, pero yung loob niya malaki, pero kasya naman at suot ko siya ngayon. Okay na okay siya, lalo na pag ngayong bagyo, tag-ulan, hindi mo mamaho yung helmet kasi walang lining sa gilid, pero hard shell siya, matibay. Goods na goods. Bye bye.